ng last minute. Okay, exclusive. Meron tayong balita. Meron nag-message sa atin na credible naman at legit ang source na ito. Kasi nasa loob to ng bilangguan. I mean, yung kapamilya. Pero bago yan, tingnan nga muna natin itong ginagawa nilang 54 billion insertion sa DPWH na naman. Hindi na sila nadala. Gusto pang ibalik na naman. Ayaw ng Senado. Gusto ng House. Request sa Secretary Vince Dizon. Nagbahayag naman ng last-minute request sa Secretary Vince Dizon sa Kongreso sa gitna ng pagsasagawa ng bicameral meeting para sa proposed 2026 budget. Dito makikita mo napakalakas ni Vince Dizon. Sino kayang backup nito? Kasi bicam ito Meeting dapat ito, session ito ng upper at lower house. Pero bakit may bisita? Biruin ninyo yan. Apila ng kalihim, ibalik ang 54 Siya lang yung bukod tangi na nandyan na hindi senador o congressman. billion pesos na natapyas ng Senado mula sa panukalang pondo ng Department of Public Works and Highways o DPWH. Partikular ito mula sa overpriced projects na nakita sa committee hearing ng Senado para sa proposed budget ng DPWH. Iginiit rin ito ng House panel dahil magiging unimplementable o hindi may patutupad nila ang tinatayang 200 billion pesos na halaga ng mga proyekto. Tignan nyo, senador dito, congressman dito, o kaya halo. Pero kamara yan senators at saka congressmen. Pero ang lakas naman at biglang nagkaroon sila ng guest na si Vince Dizon para lang ipagtanggol yung pagbabalik ng 54 billion insertion sa DPWH. Wow! Kung ganun, Ayan, ito, pinakamalaking insertion to. Pangatlo ata to. application sa iba't ibang mga proyekto na ginawa yung across the board na pag-deduct sa ibang mga project na hindi tinitignan isa-isa yung mga proyekto, posibleng hindi ma-implement yung mga proyekto. Ano ang implikasyon na ito? Imbis po na makatipid yung ating gobyerno, imbis po na ang pinupunterya lang natin ay yung parte na overpriced, ang mangyayari po, hindi talaga ma-i-implement yung kabuuan ng proyekto. Ngunit nang busisiin ng Senate panel, inilahad ni Dizon na maaari namang i-modify o ayusin ng DPWH ang proyekto para maging implementable. Bunsod ng diskusyon, wala nang iba pang napag-usapan sa budget ng DPWH o maging na ibang ahensya. Nakatakdang ituloy ang bicameral meeting para sa 2026 budget ngayong araw ng Lunes. Ayan, tuloy, napagdiskitan ka ni... Okay, thank you very much. Amy. Very simple question. Real talk lang po. Kasi Real eto nga, talk tayo. nandito tayo na galit lahat ng tao. Parang linoloko naman tayo nito. Kayo nagpakaltas, ipapabalik muli. Ano ba, sa loob ng 2 buwan, ipapakaltas ba ulit? Gusto kong malaman, real talk konti ilan ba talaga at alin ba yung mga project na dumaan na sa early procurement sa panahong ito? Ilan ba talaga? Meron ba na mga projects na pinag-uusapan na nasa loob ng NEP sa budget ng Pangulo nag-undergo na ng early procurement? Meron na ba? Kasi ang balita, takot Wala. lahat. Totoo bang meron o hindi? Wala pa pong dumadaan sa early procurement dahil po hindi pa klaro kung ano yung mga proyekto talagang mapapasa. Wala pa po. Sigurado kayo, wala ni isa, Opo. zero. So wala tayong pinag-uusapan, tama po ba? Sa ngayon. Sa ngayon po, wala pa po. So ang ibig sabihin niyan, dati-rati talagang hinahabol yung early procurement ng October para hindi ma-delay ang project. Kasi aabutan talaga ng tag-ulan, hindi po Oo. ba? Tama po. Tama. O kung ganon, mag-a-adjust ka ng lahat ng ABC, sigurado na madidelay. Totoo po yan, Madam Chair. So ang hinaharap natin, talagang madidelay. Opo, dahil po na-delay ang early procurement, marami pong mga proyekto for 2026 na madidelay. Sigurado So ang po yan. hinaharap natin, talagang malungkot ang first and second and even third quarter, aabutin ng ulan. Yung tamang projection lang, kasi nag-expect ng tao, dadagdagan, papabalik mo. Pagkatapos, madidelay rin pala. Ano naman ang bisa nun? Para ke pa. Ang bisa po nun, matutuloy pa rin po yung mga proyekto, Madam Chair. Madidelay lang. Matutuloy, madidelay? Ano ba yan?
babalik yung pera, matutuloy pero madidelay. Po dahil extraordinaryo po itong panahon natin, Madam Chair. Sinisi na naman ng panahon. At tingin ko po, prudent din po, tama din po, na hindi muna magsimula ng early procurement. Dahil unang-una, hindi pa po sigurado kung ano ang mga Biruin ninyo, buy kami to Pero bakit nandyan yung DPWH? project na papasa ng Kongreso at ikagawa dahil nga po nagbaba tayo ng presyo Lakas mo, Chong. ng materyales ngayong fourth quarter. Materials. Ganun pala, wala pala tayong pinag-usapan at talaga naman haharapin natin 3/4 worth of delay. Tama naman yung mga nag-text po sa atin na lokohan na lamang to. I truly resent the fact that the BICAM is being hostaged by the Secretary of the Department of Public Works and Highways. At Hostage. Lakas mo, Chong. kung tunay na wala kayong tiwala sa sino mang district engineer, hindi po ako abogado ng Public Works, dapat tanggalin na lang ninyo lahat kasi pinapadagdagan mo yung budget tapos yung mga mag-i-implement, wala kang tiwala, ano naman kami? Susunod sa iyo na kayo mismo walang tiwala sa isa't isa? Tama ba yun? Yun lang po. Salamat po if I may just respond to that po. Wag ka na mag-respond. Walang kwenta. Kaya nga naman yung mga private, yung mga napapansin din ng taong bayan yan. Ito yung PCIJ, napansin nila na itong BICAM nito, kunwarihan kasi meron palang mga sideline meetings. Makikita natin na may insertion pa rin pala nangyayari kahit sila ay naka-televise, naka-live. Bilang Kanya- watchdog nga po ng civil society, ano po yung mga binabantayan natin ngayon na kumbaga ay red flags dito sa nangyayaring mga deliberation? Right. So, number one, ang pinakaunang red flag na kailangan ng bantayan ay yung proseso. Again, as I mentioned, sa nakaraan, naging sikreto po ang BICAM. Even yung mga senators, yung mga congressmen, sinasabi din nila na yung BICAM nagpo-proceed and then sa last day, doon lang nila nalalaman na may BICAM report na pala at pinapasign na lang sila. No? So, very important kung paano kinoconduct yung procedure na ito, yung agenda, yung rules, etc. So, number one red flag na nakita namin ay yesterday po nangyari ito. We noticed that late nag-start ang BICAM po. The scheduled time I Late nag-start. think was around 3 p.m. pero almost 5:30 na po siya nagsimula. Tanong, Apparently, bakit? nagme-meeting pala ang House members pero almost 5:30 Kaya late, nag-meeting muna pala sila. na po siya nagsimula. Apparently, nagme-meeting pala ang House members doon kay Secretary Vince Dizon ng DPWH. So very irregular yun. And then at around 8:30 p.m. to around 10:30 p.m., nag-pause din yung live stream. 2 hours din sila nawala because they were again Kaya pala. Actually, yung pag-appear ni Vince Dizon dyan sa BICAM na yan, pinagdebatehan pa ng Senado at ng Congressman. Kasi gusto ng House na ipasok si Dizon. Ayaw ng Senador. Ayaw nila kasi BICAM yan magiging president yan na pwede pala mag-invite, magpa-appear ng mga guest kahit na ito ay bicameral. So, nag-meeting pala muna ang House at yung si Vince Dizon prior to. discussing. So, ang point ng open BICAM ng live stream ay makita ng publiko, makita ng taong bayan how the discussions are going para ma-avoid yung mga insertions, ma-avoid yung mga amendments na hindi transparent. But unfortunately, mukhang may nangyayaring discussions on the side na hindi pinapakita sa media, hindi pinapakita sa civil society and sa public. That's why we really wanted to be there in person. No? So that's the first red flag on the process. The second red flag that we wanted to point out is something that we've been harping on throughout the entire process, which is yung existence ng pork barrel and patronage items in the budget. So ito po yung mga programs na ayuda, so yung mga MAITIP, AIX, TUPAD, na ideally, syempre may mga mabubuting loob na legislators, no? But unfortunately, nabo-weaponize kasi ito, nagiging gatekeepers ang mga lawmakers in providing necessary healthcare, yung mga karapatan dapat ng citizens, no? So, masama po ito. Ang pangalawa is yung infrastructure na pork barrel. Ito po yung mga na-release lately na allocables or yung allocable shares kung sino yung distrito na nakakatanggap ng mataas na porsyento ng DPWH budget. No? So, naging form of pork din ito. So, we really wanted to flag this. So, these are 2 red flags that manifested in the first 2 days pa lang ng BICAM. So, on the first day, tinaasan po nila yung budget Ayan for na. MAITIP.
na nalinis na sana ng Senate version but it was the House contingent that pushed na ma-increase ulit siya. Oo. And then on the second day, it was the House again that pushed na ibalik ang around 54 billion pesos. Ayun, ganun, para maintindihan natin yung konteksto dito. Yung House, nagpasa sila doon sa bill nila na lagyan ng 54 billion pesos yung DPWH. Nang dumating sa Senado, tinanggal nilinis ng Senado yung 54 billion. Nang nagkaroon na ng BICAM, which is nung isang hapon at saka kahapon at saka today, gustong ipabalik ng House yung 54 billion na nilinis ng Senado. Very questionable. Ngayon, pinapasok ng House si Vince Dizon para idepensa. Hindi naman yan yung regular na budget deliberation. BICAM na po yan. Paano nangyari na pinapasok nila si Vince Dizon dyan para maibalik lang yung 54 billion? Ibig sabihin, si Vince Dizon na yan, ano yan utos yan. Utos yung pinakamataas na Wasan sa DPWH. No? So the Senate reduced this due to overpricing. Ngayon, ang House gustong ibalik po ito. Kaya nila inaimbita si Secretary Vince Dizon. Oo. So ito AJ, no? Itong mga red flags na nakita mo nga, no? Na feeling ko nga, sabi ko nga, we were just reading a news item na yung, it seems, no? Yung Kamara de Representantes, sila talaga yung nag-aakyat, no? Ng mga budget, especially from the national expenditure. And never mind if it is just, let's say, 10 to 20% increase, no? But most of it nagdo-double. Like sa DOH, from 24.2 billion na sa national expenditure, umakyat nga sa 51.6 billion para sa MyPix. Tapos yung sa Department of Agriculture, yung farm to market roads, initially sa NEP ito 16 billion, inakyat sa 33 billion. So sabi ko nga dinudoble nila. Bakit? Hindi yata sila nahihiya ngayon na idagdag pa rin. No? I mean, despite the public's outrage over all these insertions, they're still insisting on increasing the budget significantly, doubling it. So, Hindi na sila nahiya. Grabe. Tapos, lumabas din yung insertion na, may mga insertions out these insertions pointing out itong conflict of interest ng mga members of Congress in proposing these increases. So we have to raise a fuss over this. Kahit ipasa po ito ng BICAM, may opportunity for the President to pursue a veto. So yun ang pwedeng maging kaya nga naman nakita natin dito na sa segment ng Net25. Tulad po ng Philippine Center Makikita nyo dito, kaya pala, nakita ko rin si Toby Chanko dito, ang plastic pala. May insertion din pala. Ulitin nga natin. Simula from the top, pare ko. Iniulat po ng Philippine Center for Investigative Journalism ng distrito ni House Speaker Faustino Boji D, House Appropriations Chairman Micaela Swansing at Sultan Kudarat Representative Bella Swansing ang susunod ata sa yapak ni Zaldico to Chairman sa Appropriation. Tanggap po ng pinakamalaking insertion sa House Proposed 2026 DPWH budget, pare ko. Nako po! Lumilitaw nasa 23. Sino yung mga yan? Tingnan. Toby Chanko. Ay. Kala mo naman lumalaban sa insertion din si Toby Chanko. Zaldico siya ng Zaldico. Yung pala, tingnan niyo si Toby Chanko. Insertion niya, 754 million. Wow! Grabe. Grabe. 1 bilyong piso ang naging insertions sa House. Sino pa? Panay D, no? D.O. Zamora. Proposed 2020. Pati itong Momo na to. Mas malaki pa pala insertion ni Toby Chanko, Ito, 470 million. 26 DP. Sa DPWH na naman ipinasok. Ang district. Swansing, 1.7 billion. Wow. Ito pa lamang po ni Speaker Boji D na nasa isa. Tingnan ni si Toby Chanko. Ayan,
754 million. Ooh. Bella 6th District ay Ilan? 1, 2, 3, 4, 5. Panglima, top 5. meron na raw pong 2.68 billion pesos na insertion. At yung Grabe kayang pa-plastic talaga ninyo. Kala nyo sino kayong malinis. Kaya nga sabi nga dito ni Dr. Lechon, ay, yung big fish muna Nakita tayo. ko with due respect to the ICI, yung lahat ng pumirma ng papeles, yun ang uunahin mo. Lahat ng pumirma from the Office of the President, dapat tinatanong mo din ang Pangulo dyan eh. Dapat tinatanong mo si Executive Secretary Bersamin, ang DOF Secretary, ang Budget Secretary. Diba? Tinatanong mo din ang DPWH dyan. Tinatanong mo yan from the executive branch. And then, sa Congress, sino ang pumirma ng budget na yan? Siyempre, pipirmahan yan eh. May record yan eh. Actually, hindi mo kailangan si Congressman Saldico. Hindi mo kailangan si Saldico kasi may records yan eh. May archiving ang Congress. So definitely, kung may records ang Congress, hindi mo na kailangan si Saldico. Ang papatawag mo lang Speaker of the House. At may archiving eh, may records eh. Lahat yan documented eh. 'Di ba? So therefore, at tatawagin mo yung mga pumirma muna, ang tawag dyan big fishes. Eh ngayon, yung ICI, I think, hindi dapat at random nila gawin eh. Former Congressman Saldico, hinimay ng bilyon 'Di ba? Sa sobrang kaipokrituhan nila, 'di ba? 100 insertion bill, 100 billion insertion na sinabi ni Zaldico, na sinabi ni Marcos Jr. Ngayon 54 billion, parang medyo nahiya sila ng kalahati kasi ngayon 54 billion. Ontario hindi na News sila nadal Channel sa mga ang ganito, porsyentong nakuha umano ng Ay, Pangulo. Mula yan sa sinabing 100 billion peso budget insertion. Sa aming pagsusuri, kapansin-pansin ang paglobo ng pondo ng Office of the President matapos itong mailimbag sa 2025 GAA. Malaking bahagi nito 2025 yan. 2026, nakita ninyo yung gusto na naman nilang mangyari at parang ang lakas-lakas ni Vince Dizon dito na gawin yun. Samantalang sabi ni Atty. Rowena Guanzon, yung ginagawa nilang, kinakasuhan nila si VP, kumbaga diversion, no? Kaya nga kinasuhan nila ng plunder si VP. Sino mga nagkaso niya? Mga makabayan na, mga makakaliwa. Pero yun, yung explanation nga ni Atty. Rowena Guanzon dito is walang jurisdiction, walang basis ang ombudsman. Unless, hindi po pwedeng wala pong jurisdiction ang ombudsman sa isang vice president dahil siya ay impeachable official. Ngayon, kung gusto ng ombudsman talaga, kung galit talaga si Ombudsman Remulla, hihintayin niya na matapos na yung term o kaya ma-impeach. So yung ombudsman po na kaso ay wala step yan. 2 po yun. Ang paano? step 1, impeachment. Pag na-impeach, ididikit yung plunder. You see? But by itself, yung plunder, wala pong jurisdiction ng ombudsman sa ngayon. Yun nga ang gusto nilang gawin. Fire bullets, different angle para meron silang reserva kung sakali. Ayan yung mga congressman, like napanood natin yung before, yung nakipag-debate pa itong si Janet Garin kay Erice with regard to bakit kasi hindi tayo magtulungan, sabi niya ganun. Yung pala, meron pala siyang ghost project sa kanilang lugar. Shout out Congresswoman Garin. Ito po yung project niya sa Southern Iloilo Arena worth 69 million pesos na hindi matapos-tapos, kalansay, iniwan dahil ubos na ang budget. Ganyan kakurap ang mga politisyan. Isa siya sa pumirma sa impeachment ni VP Sara. Makakapal ang mukha. Hindi na nahihiya sa mga tao. Pera ang dinidiyos nila. Siyempre, bayad yung mga yan. Kapalit niyan, yung mga kabayaran. Marami nang nagsasabi niyan, kahit yung mga kapwa nilang kongresista, ganun din. Actually,
naalala ninyo yung pagbenta ng gold? Hindi ko alam kung make sense ito, no? Yung sabi kasi dito ni Baligod, parang pwede ito. Yung sinabi dito na kunwari nagbenta ng gold tapos sila din. Parang ano din eh, money laundering baga. Tingnan natin. Information lang ito, ano? Na mukhang sila rin ang bumili ng gold na binenta ng Central Bank eh. Na binenta. Anong end goal nila dyan? Ba't nila binili? Kasi ang danger pag cash ang hawak mo at napalitan ang gobyerno, umupo si Inday Sara, i-demonetize niya ang 1,000 peso bills halimbawa, hindi na nila magagamit eh. Pero kung may gold ka, You can exchange it. di ba? No, ayan. Information lang. Pwede. Pwede man. Oh, eto na yung balita natin, no. Maalala ninyo itong si Pebbles Cunanan na bumaliktad, nag-traitor sa mga DDS. Pinabulaanan ng Makabayan Block na scripted ang pagdalo ng vlogger na si Pebbles Cunanan sa pagdinig kahapon sa kamera kung saan idinawit niya si Harry Roque sa kontrobersyal na Paul Varon video. Yan ang agenda report ni Zandro Chona. Ikinagulat ng Makabayan Block ang paglutang kahapon ng social media influencer na si Pebbles Cunanan. Taliwas ito sa paratang ni Attorney Harry Roque na scripted ang pagdinig. For the part of Makabayan, hindi po kami scripted at palagi naman kaming nakahanda kapag nag-interpolate yung mga crucial at saka na issues naman yung ating binabanggit dyan. So I don't think so na scripted kasi nakita mo. Ang tanong, bakit pinagtatanggol ng mga Makabayan Block si Pebbles Cunanan? Bakit? Narinig mo naman yung mga kongresista na nagtatanong doon. Git pa ni Brosas, trabaho nila ang mag-imbestiga, magtanong at alamin ang katotohanan para makalikha ng batas. Bagay na dapat alam ni Roque bilang dating mambabatas. Muli ring iginiit ng Makabayan Block na hindi political persecution ang isinasagawa ng Kamara laban sa dating tagapagsalita ni FPRRD. So yan yung sinasabi nila, hindi raw politika, hindi politika. Pero makikita mo talaga yung connection nila eh. Na biglang nag-appear si Pebbles Cunanan dyan or biglang nag-appear yung mga tao dyan in favor of their interest. Ngayon, maalala ninyo, ngayon na yung balita ngayon, itong kay Madriaga, na siya raw ay dating PSG ng PRRD at ni Sara Duterte. At si Sara Duterte daw ang dumadalaw kay Madriaga dyan sa may BJMP. Pero nakakuha tayo ng source. Ito po, nasa loob po ito Ayan, nasa loob po yan. May nag-message po sa atin. Kasi ito dumadalaw sa kanyang kapamilya no sa dyan sa may BJMP. So sabi dito, ayan, sabi niya, Kuya, good AM, ang dumadalaw kay Madriaga ay si Vicente Cunanan, aka Pebbles Talakera. Oy, Pebbles Talakera. Gumagawa pa ng kwento, walang nanggigipit kay Madriaga sa jail. Para ngayang kung sinong VIP yan doon, may tagabantay pa sa labas ng selda niya. Atin lang po ito, kuya. O, atin lang to, wala namang nakapanood eh. Tayo lang. So, ayan, sinundan pa niya yung kanyang info. Sabi niya, hayop talaga ang sinungaling na bakla na yan. Sabi niya, dalawa sila na dumadalaw kay Madriaga. Dilapas ang apelyido nung isa. Dilapas. O, yan. Hindi ko alam kung sinong Dilapas yan. Ang nakakainis po, kuya, tahimik ang Annex 2. Walang nanggugulo. Kaya di masaya lang sila doon kahit nakakulong. Ngayon sisirain ng bakla na yan sa kasinungalingan niya. Walang Madriaga, gawa-gawa lang yun. Gawa-gawa lang pala eh. Ngayon po andun na, hindi ko alam kung makita ninyo. Ayan, ngayon po andun na naman si Pebbles. So Sunday to Sunday. Dumalaw sa kanya. Marcos talaga ang nasa likod ng paninira kay VP.
So, ayan po. Wala nang iba. Sabi ko, pero di sila de Lima Trillanes. Wala po sila lang nila de La Paz at Vicente Cunanan. So, eto, kung i-connect natin kay Pebbles, nung pinagtatanggol siya ng mga Makabayan Block. At nagtataka kayo na doon sa mga ipinalabas nitong si Madriaga, napakalayo po na siya ay maging PSG. Napakalayo at yung mga sinasabi na graduate siya ng ganito, wala siyang mga pruweba, napakalayo. Siya pala ay security o mahalata na ninyo yung ginagawa nila talagang paninira kay VP by using these people. Itong syempre yan si Madriaga, may kaso yan eh. So, ang gagawin nila is para either mapalaya siya or mapaiksi yung kanyang bayaran siya para ganito ang kanyang sabihin kahit hindi na tugma-tugma. Basta meron lang silang ma-file against the VP Sara Duterte. Kasi nakita naman yun, in-include nga nila pati yung Oplan double barrel, pati yung Pogo. So, yung taong yan, hindi yan nila inilabas nung last time na nagko-quadcom hearing sila. All of a sudden, ngayon biglang may lumabas na ganyan. So, ito po, information, fresh from the insider, ay si Pebbles Talakera daw pala. Pebbles Talakera daw pala ang dumadalaw kay Madriaga. Ang tanong natin, anong connection mo kaya Pebbles? Sa Makabayan Block, kila De Lima, kila tawag nito, kay Trillanes. Kasi umamin naman si De Lima na minute niya or pinuntahan niya itong si Madriaga. Diba? So, konektado yan lahat. Siyempre, kailangan nila ng messenger. Kailangan nila ng utusan in the use of these other personalities kagaya ni Pebbles Talakera. So, tanungin natin siya. Ito malinaw.